Kokoy ang batang ayaw maligo. Masayang-masaya siya kapag nakakatakas siya sa kuskus ng labakara, dulas ng sabon at higit sa lahat, sa lamig ng tubig. Kokoy, maligo ka na. Naghihintay na ang tubig mo sa banyo, sasabihin ng nanay niya. Tuwing maririnig ni Kokoy ang salitang ligo, para itong binubuhusan ng isang balde ng malamig na tubig. Kung ano-anong dahilan ang ibinibigay ni Kokoy para makaiwas lang sa pagligo. Nay, parang may sakit po ata ako. Nay, tatapusin ko lang po itong paboritong palabas ko. O di kaya'y, itatago niya ang sabon at sasabihin, Nay, wala na pong sabon. Si Kokoy ang batang ayaw maligo. Masayang-masaya siya kapag nakakatakas siya sa kuskus ng labakara, dulas ng sabon at higit sa lahat, sa lamig ng tubig. Kokoy, maligo ka na. Naghihintay na ang tubig mo sa banyo, sasabihin ng nanay. Minsan ay umalis ang mga magulang ni Kokoy para tumulong sa 3 araw na medical mission sa kabilang bayan. Iniwan nila si Kokoy sa kanyang lola. Laking tuwa naman ni Kokoy. Apo, naligo ka na ba? Tanong ni Lola Amparo. Opo Lola, sagot naman ni Kokoy. Tingnan po ninyo, basa pa nga po ang buhok ko. At bagong palit pa ang sando ko. Pero ang totoo'y binasa lang niya ang kanyang buhok at pinalitan lang niya ang kanyang sando. Aba, oo nga. Pero ano ba iyong naamoy ko na parang amoy araw? Tanong ni Lola Amparo. Si Bantay po yun, Lola. At itinuro ni Kokoy ang alagang aso. Sa unang araw na wala ang mga magulang niya, libreng-libre si Kokoy. Wala siyang ginawa kundi maglaro sa loob ng bahay. Inilalampaso niya ang katawan sa sahig. Isinisiksik ang sarili sa ilalim ng kama. Yahoo! Walang pasok. Wala sina nanay at tatay. At syempre walang ligo. Sa pangalawang araw, sa bakuran naman naglaro si Kokoy. Umakyat siya sa puno ng bayabas at hinabol ang mga alagang pato. Yahoo! Walang pasok. Wala sina nanay at tatay. At syempre walang ligo. Dumating ang 3 araw. Wala pa rin ang nanay at tatay ni Kokoy. At 3 araw na siyang hindi naliligo. Nanlilimahid na siya sa sobrang dumi. Magulong-magulo ang buhok. Nanlalagkit ang katawan. At ubod ng sama ang amoy. Apo, gumising ka na. Abay, mahuhuli ka sa klase. Sigaw ni Lola Amparo. Bumangon si Kokoy at dali-daling isinuot ang kanyang uniforme. Hindi na siya nakapagsuklay. Hindi na rin siya nakapagsipilyo ng ngipin. Aba, apo, bakit parang hindi ka ata naligo? Ang dungis ng mukha mo. Lola, pag-uwi na lang po ako maliligo. Tanghali na kasi ako nagising Masayang pumasok sa eskwela si Kokoy dahil muli niyang makakasama ang kanyang mga kaibigan. Maglalaro sila ng holen at patintero. Ngunit habang nagpapatintero ay di mapakali si Kokoy. Kamot sa ulo, kamot sa braso. Kamot sa binti, kamot sa pisngi. Kamot sa tiyan, kamot sa puwit. Kaya naman, Kokoy, hindi mo nataya si Pedro. Kokoy, hindi mo nataya si Tinay. Kamot ka kasi ng kamot, siguro, hindi ka naligo Pagkatapos maglaro ng patintero ng 3 beses, hindi na isinali si Kokoy ng mga kaibigan niya. Naiwang nag-iisa si Kokoy. Malungkot niyang pinapanood ang mga kalaro mula sa malayo. Bakit kaya ayaw nila akong makasama? Ang tanong ni Kokoy sa sarili. Malungkot na malungkot si Kokoy. Marami nga siyang pagkain para sa merienda, wala naman siyang kasalo. Gusto nga niyang makipagtakbuhan, wala naman siyang kalaro. Muli niyang nilapitan ang mga kalaro. Pwede bang sumali ulit sa inyo? Pwede Kokoy, pero kung nakaligo ka na. Sigaw ng mga kalaro niya, sabay nagtawanan. Tiningnan ng maigi ni Popong ang kanyang mga kaklase. Napansin niya na ibang-iba nga ang itsura nila sa kanya. Maayos ang kanilang mga buhok.
Malilinis ang kanilang mga mukha, at mapuputi ang kanilang mga ngipin. Samantalang kabaligtaran ng sa kanya. Marungis ang mukha, magulo ang buhok at amoy araw pa. Dilaw ang mga ngipin at marurumi ang mga kuko. Gusot at marumi ang damit. Sana kapulutan ninyo ng aral ang kwento natin ngayon mga bata. Kung ayaw niyong maging kamukha si Popoy, maligo araw-araw, linisin ang mga kuko, magsuklay ng buhok, magpalit ng damit at magsipilyo pagkatapos kumain. At mag-subscribe din. Comment, follow at share ninyo ang video. Maraming salamat po.